kung bakit ito yung nangyayari sa business natin. Okay, reflection po ng bawat ginagawa natin, yung resultang meron tayo ngayon. So para po sa akin mga mentors, ang pinaka-fundamental or foundation okay po ng ating business is yung knowledge na meron tayo na which is sa trainings po talaga natin makukuha. Okay? Makukuha po natin sa training sa IM Worldwide, sa trainings po. 'Di ba sa mga Zoom training natin sa mga GCs, lahat po provided na, it's already provided and given na ng company, the products, the company, the compensation. Wala na po tayong dapat ibang gawin kundi aralin yung business ng paulit-ulit hanggang sa ma-master natin and then i-apply po natin ng paulit-ulit din. Sabi nga, hanggat di mo pa nakukuha yung resultang gusto mo, ibig sabihin hindi ka pa tapos sa ginagawa mo. Okay? So talaga pong nagmamatter po kung ano yung alam natin, no? So mga mentors, dito po sa pag-uusapan natin ngayon, kumbaga, i-rely or i-compare nyo po yung ginagawa namin before nung nag-start po kami up to now. Kumbaga po dito ma-analyze nyo po ano po ba yung kulang, ano pa ba hindi ko nagagawa. Okay? So marami po tayong dapat na ano no na aralin ng paulit-ulit and wag po kayong magsasawa doon kasi nga po sabi rito sa ganitong business, matira po talaga ang mayaman. Try to imagine no, kung ikaw nagsimula ka tapos excited ka sa una, sa kalagitnaan, sa 3-4 tapos in the end of the day yung tipong akala mong walang nangyayari, bigla ka nag-quit. 'Di ba yung sinasabing hindi mo pala alam malapit ka na pala doon sa resultang gusto mo makuha. Okay? Wala po talagang failure sa ganitong business or kahit sa ang larangan walang failure. Only quitters never win po talaga. Okay? Don't ask question kung magiging successful ka ba kay Arm Worldwide. Okay? Kasi thousands of distributors na ang naging successful kay Arm Worldwide. The only question here is, kailan ka ba magiging successful? Okay? Huwag mo nang tanungin kung magiging successful ka, magkakaresulta ka ba, magkakakotse ka, magkakamillions pa ba, ka ba? Don't ask question kasi meron tayong iisang produkto, iisang kumpanya, kumbaga isang platform na ginagawa. Pero the question is, nakafocus ka ba? Okay, talagang seryoso ka ba sa ginagawa mong business? Wala naman pong problema kung ikaw pumasok lang kaya worldwide na product user. So, naniniwala po ako na lahat po tayo is natulungan ng products natin. Kung gusto mo lang gumamit, wala din pong problema. Kung gusto nyo rin pong magbenta, wala rin pong problema. Pero po kasi ang promise ng company natin is a life-changing opportunity. Kumbaga, baguhan po talaga ng buhay, depende po sa pagkakaunawa natin. Okay? Tandaan nyo po, marami na po talagang nabagong buhay because of I Am Worldwide. Pero paano mo ba siya tinitingnan? Hanap buhay lang ba siya or hanap yaman? Okay? So kailangan ma-analyze po natin yan, no? Yung 5 years plan po na binigay ng company natin, talaga pong totoo yan. Okay, imagine niyo po si Mentor Naomi, 5 years pa lang po ba si Mentor Naomi? Marami po rito sa Iron Worldwide na hindi pa lumalagpas sa 5 years pero nakukuha na po kahit papaano yung time and financial freedom. Kung gusto mo rin yung resulta na meron ng mga top mentors, yung mga resulta na nakikita natin sa kanila, kailangan po gawin din po natin yung mga bagay na ginagawa nila. Okay? So sige po, mag-share screen po muna tayo no para po at least habang nagkukwento ako, kumbaga bibigyan po natin ng explanation, 'di ba? Tapos i-relate niyo po yung sarili niyo kung nasa ang stage na po ba kayo ng pag-network. Ayan. Ano po ba gusto niyo marinig? Masakit, medyo masakit o sobrang napakasakit? 'Di ba? Kumbaga po pag nasaktan ka, it may be hindi ikaw 'yon, baka po yung katabi niyo, no? Hindi ko po kayo pinapatamaan. Okay? So ito po mga mentors. Ayan. So ito po ako nung nag-join kay Emerald Wide. Kumbaga, pakita ko lang po yung short journey natin and then at the same time po, bigyan po natin ng mga explanation and kung paano po gagawin yung business. Okay? Sige po. Eto, no, isipin mo rin kung kailan ka nag-join na tanong itsura mo nag-join. Ako po nung nag-join kay Emerald Wide is eto po, no, medyo maputi, medyo pogi, medyo mataba. So akala ko po instant ang pagpasok kay Emerald Wide kasi nakita ko po yung apat-apat, yung mga bonuses. Nakita ko yung mga resulta pero hindi ko nakita yung proseso na dapat kong daanan para makuha yung resulta. Okay, kung papansinin niyo po rito yung mga mentors po namin dito, yung mga mentors po natin dito, ito po yung ating pinaka-mother mentor si Mentor Jean. 'Di ba? Kung tutuusin, mas parang okay pa yung buhay namin ni Mentor Sheila, no? Siya is mapayat, parang walang tulog, parang hindi nakakakain ng sapat. And even po yung aking direct mentor na si Mentor Hannah. So to cut the long story short, ito po kami nung nag-join. Okay? Akala ko po madali. Ganon din po ba iniisip nyo? Akala madali kasi nga meron mga bonuses, 4-5 lang. Okay, doon po, hindi naman po na hype pero po talagang na-encourage po kagad kaming mag-asawa
doon po sa resultang pwede namin makuha. Pero hindi po pala ganon. Kasi po yung maputi, mataba at may pera na to, ang nangyari po diyan, pumayat, umitim, nagutom, napuyat, napagod, nagkautang-utang. Okay. Ready po ba kayong harapin yung mga pagsubok na yun, mga mentors? Ito po, no, nung nag-start po ako, before I start I Am Worldwide, cake decorator po ako sa Saudi. Pero po, hindi ako mukhang decorator, no? Mukha po akong gusing janitor, no? Ito po ako, no? So, nung nag-I Am Worldwide, nung bago ako mag-I Am Worldwide, 7 years po akong cake decorator sa Saudi. Pero po, 2 months po muna akong janitor. Okay? Kasi po, nung pumasok ako being OFW, sabi ng employer ko, sabihin mo lang marunong ka maggawa ng cake. So, dahil po ako malakas ang loob ko, mataas yung pangarap ko sa buhay, yun po yung sinabi ko. Pero hindi ko po alam na pagdating ko pala doon, yun po kagad yung papagawa sa akin ng amo ko. Sabi niya, ang gaganda ng sinasin mo sa akin cake, ang gaganda ng mga decoration. Pa pwede ba mag-sample ka rito? Sabi sa akin ganun. Sabi ko, boss, sorry po, hindi pa ako gumagawa nun kasi sales clerk lang pa ako dito sa Pilipinas. Sabi niya, you're a big liar. Okay? Umuwi ka ng Pilipinas or kukunin mo yung sahod na 8,000 pesos per month. So ayun, ayun po no, 8,000 pesos per month no. So ngayon po, sabi ko hindi lang yun yung value ng pagkatao ko. So ngayon, inaral ko po yung pagkikik decorator hanggang po sa maging kanang kamay tayo ng amo ko po no. Kasi po, tayo mga Pilipino, most of us, mga masisipag naman po talaga. Gagawin po natin ang lahat para umangat sa buhay, para umangat yung posisyon, para po lumaki yung kita. So ganun din po yung ginawa ko sa pagtatrabaho. Ako po kasi I always challenge myself. Kumbaga alam ko po yung value ng pagkatao ko. And I hope dito po sa 52 participants natin, alam po natin yung value ng pagkatao natin. Kung nagawa na po nating magserbisyo ng mahabang panahon sa mga bosses natin, sa mga company natin para yumaman sila, dapat this time po, no, kahit user ka lang, kahit associate package ka lang, isipin mo na sarili mo tong negosyo and isipin mo kung paano mo siya mapapalago. Okay? Sabi nga po sa ganitong business, hindi mo siya gagawin mag-isa. Pero which is yun naman po talaga yung totoo. Hindi mo siya ginagawang mag-isa. Tama? So kailangan i-challenge mo yung sarili mo, i-challenge natin yung sarili natin na hanggang dito lang ba ako. Okay, ako po ganun yung ginawa ko no, hanggang po sa ito po no, umaattend po kami ng mga trainings. Ito po yung hindi namin iwinawaglit na dapat hindi nyo ring iwaglit po sa inyo. Kasi po, kung naririnig nyo na po sa paulit-ulit na mga Zoom training, sa mga mentoring, dati po talagang offline, walang video record, hindi ka matututo pag hindi ka umattend, pag hindi mo dinala yung physical body mo sa office or sa mga offline mentoring na yan, talagang gagastos ka, mapagod ka, mapupuyat ka, magugutom ka. Kung bibilangin niyo po yung mga distributors dito, yung mga members dito, 38 po ito. Pero po, 16 po dyan, leader ko po. Mga Bulacan po. Imagine niyo po kung paano ko sila nadadala no, sa mga trainings, offline man yan or online. 38 po ito, 38 participants kahit bilangin niyo po, ganyan pa po kaliit yung office natin dati. Pero 16 po dyan ang leader po na nadala ko from Bulacan going to Manila. Hindi lang po isang araw but most of na mga trainings po sa Manila nadadala ko siya. So ngayon po, kung i-compare natin ngayon sa mga online training po ba, lagi nyo po bang kumbaga gino-join in ang sarili nyo and even yung members nyo, kahit iilan pa yan, kailangan, di ba, ikaw mismo yung mangunguna, magpapakita, magtuturo kung ano yung mga dapat gawin. Okay? So kailangan attend trainings kasi po ang sabi ko kanina, ang fundamentation, ang pinaka base, 'di ba, ng negosyo natin is yung learnings and knowledge na meron tayo. Ayan. So dito po, hindi po talaga namin winawaglit. Pag wala po kami sa office, kung ano yung natututunan namin sa office, ina-apply po namin sa Bulacan. Dito po, naghihiwalay-hiwalay po kami 2:00, 3:00, 4:00. Brainstorming, aral po. Ito po ako. Nakita niyo po yung dating maputi, mataba, yung may pera po. Ito po yung nauubos na po yung pera, nagkakautang-utang na. Ang kaharap na lang po namin yung pandesal po, saka mainit na tubig para sa kape. Ito po yung mga taong wala namang connection, wala namang alam sa business. 'Di ba? Wala namang pong pera. Pero po, talagang ang hawak lang namin yung is pangarap. Okay? Marami po tayong nakasabay, nakasama, nadala sa business na hindi naman po talaga lahat mag-i-stay. Kaya wag kang magtampo kung nag-a-attrition ka, kung nawawalan ka, 'di ba? Kasi normal lang po 'yan. Okay? So ito po yung ginagawa namin. Nakita niyo po yung aming ginagawa, no? Mukha po ba kami mga negosyante rito? Hindi po, no? Mga mukha kaming tambay dito. Pero tambay na merong pangarap.
Okay? So kailangan ikaw yung magpakita, ikaw yung magpa-visualize, ikaw yung magturo, 'di ba? Para at least susunod din sila. Kumbaga, law of first, ikaw muna bago sila. Lahat ng bagay na hindi mo pa nagagawa, wag mo munang ipagawa. Kailangan ikaw muna bago sila. Okay? Para at least hindi nila ma-compare na hindi mo pa naman nagagawa yan, tapos pinapagawa mo sa akin. Okay? Ayan. So wala pong tigil na mentorings at trainings at application. Kung makikita nyo po rito yung mga pinaggagawa namin, talaga pong ano yan, baliwan lang po yan. Pasaan po, ang pinakaunang pinipresent po namin yan o inaaral namin business presentation. Okay, sa 56 participants po, lahat po ba marunong na po mag-business presentation? Okay, type 1 nga po kung marunong na. Kasi po ito po yung una na pinaka dapat nating pinag-aaralan aside po sa product knowledge po, no? Kasi product po yung pang-push natin ng products, and then yung customer kapag po nag-use ng product, gusto pong makatipid, i-share at i-explain po natin yung business. So ito po, wala pong tigil na mentorings po. Umaga, tanghali, hapon, madaling araw, ginagawa po namin yan. At the same time, di ba kita niyo po yun mga kabataan, ano po yung edge nyo sa amin? Yung mga professionals po dito sa 57 participants, professionals, OFW, yung mga well-experienced na ano po yung lamang nyo sa amin? Ang lamang nyo po sa amin is yung edad, yung connection, and then yung status ng buhay nyo. Okay? So bakit hindi po natin ma-maximize? Hindi pa ako nagagalit. Kumbaga, inaano ko lang po, kumbaga, kailangan po nating emphasize na si I am Worldwide po, ito po yung mas mabilis, okay, na way para po makapag-retire tayo being OFW or kung ano man po yung ginagawa natin sa buhay. Kasi po, si I am Worldwide, 'di ba? Kaya niya pong lagpasan or higitan, 'di ba? Yung meron tayo ngayon. Pero sabi nga po, hindi naman pong masama isabay niyo ito sa negosyong meron kayo ngayon or sa trabaho meron kayo ngayon. Pero wala po kasing nagiging successful sa isang larangan ng pinagsasabay. Kailangan po talaga i-full time mo, i-focus mo. Naniniwala ako darating yung time lahat po tayo magiging full time. Okay? Ayan. So makikita niyo naman po rito, no, yung mga kabataan kasama natin. Ito po yung pamangkin ko. Imagine niyo po, no, 11 years old po siya nag-start. Walang alam, walang pera. Wala po lahat anything pero nakikipagsabayan po yan madaling araw, 'di ba, sa mga training, sa mga mentorings. Ito makikita niyo po. 11 years old po siya. Ngayon po naka-gig package po siya. May mga leaders na rin po siya sa abroad. 'Di ba? Marunong na rin po siyang magnegosyo. Actually 16 years old na po siya ngayon. Okay? So wala po sa nauna, wala sa nauli, wala sa bata, wala sa matanda. Kumbaga, kung papaano mo lang talaga siya naiintindihan. Kapag minahal mo si I Am Worldwide, mamahalin ka rin niya ng sobra-sobra. Kung ano lang yung ibibigay mo kay I Am Worldwide, yun din yung ibibigay sa'yo. Minsan nga or kadalasan, sobra-sobra pa eh. Okay? So, ito mentors, yung mga pinapakita ko rito, puro ito as pakikipag-associate, mentorings, brainstorming, di ba talagang inaaral yung business. Ito'y walang sawa. Ito po, sukatan ng pinakamatitibay. Kasi po, sa mga participants po na to, sa mga leaders ko na to, iilan na po dyan ang nawala. Okay, and I hope dito po sa 57 participants or sa team na meron ka, kailangan po yung mga leaders mo talagang naaalagaan para hindi po mawala. Okay? Dito po, ubusan po ng pasensya, ubusan ng pera. Kasi ang negosyo natin hindi lang one-time investment. One-time investment sa package. Pero kasi mahirap po mag-build ng leaders kung wala kang panggalaw o pang support, pang sustain. Kasi most of eto po no sa kagaya po namin, most of ang mga nabibuild po namin ngayon is yung mga taong wala. Ang meron lang po sila pangarap. Paano wala? Paano wala? Walang pera, wala pong connection, as in walang kumbaga yung status sa buhay hindi maayos. So talagang iaano mo pa, isusustain mo pa, ibibuild mo pa, tutulungan, tuturuan, gagabayan mo pa, talagang kahit papaano mauubusan ka. Yun po yung nangyari sa akin before. Okay, ganun po mag-build talaga ng ano. Kailangan mag-i-invest ka pa rin. Reinvestment po talaga yon. Ayan. At the same time, ito po, no, kung hindi nyo pa po na-maximize yung lugar nyo, mga mentors, kung saang lugar nandun kayo, maximize nyo na po. Kasi po, ang mga distributors ngayon, sobrang napaka-aggressive na. Kapag pabagal-bagal ka, possible yung mga closest friends and family mo, yung location kung nasan ka, mauunahan ka nila. Ako po, ito pong business presentation na to, sa lugar po namin, sa barangay po namin, naka-4 or 5 business presentation po kami. Kumbaga halos lahat po ng kabarangay ko, kababaryo ko, nadala ko na po dito. Okay, nadala ko na po diyan kasi sabi daw po, unahin yung war market. Okay, so inuna po natin. Pero po ang good news po nun, iilan lang po talaga nag-members. Ito po during pandemic naman po, kasama ko si Mentor Jonathan.
Kami po yung mga naunang distributors na wala po talagang kaarte-arte sa katawan. Kasi po, galit na po kami sa kahirapan. Gusto po namin maiahon yung pamilya namin sa kahirapan. So nakita namin maganda yung business. Ang kailangan mo lang gawin is mag-hard work, di ba, mag-perseverance, tapos yung efforts, yung time na kailangan mo ibigay. Yun po yung ginagawa namin. Ito po yung kasagsagan ng pandemic sa Nueva Ecija, yung marami pa pong checkpoint. Kumbaga kung saan-saan po kami dumadaan yan, sa gubat, sa bukid, mapuntahan lang po namin yung mga itotoks namin. Ayan. So, kailangan po mentors ngayon, no, as of now, talagang lahat kaya nating ma-maximize. Offline, online, yung mga warm market mo. So, be aggressive. Hindi naman po talaga lahat mag-join. Ang importante, ikaw yung unang nakapag-top. Ikaw yung unang nakapag-share sa kanya. Darating yung point, kahit hindi man mag-join ngayon yan, di ba? Darating yung point, kakailanganin po nila ng products natin at yung ating negosyo. Okay, kasi po lahat ng tao papunta po sa katandaan, papunta sa pagsakit. Ang lahat ng tao papunta po sa pagre-retard. So, ibig sabihin, the moment na kinailangan nila yung body, ikaw yung unang tao makikilala, maiisip nila. Okay, share lang po ng share. Numbers game po talaga yung ating business. Ayan. So dito po, no, talagang kahit saan po nagpe-present tayo. Kahit sa, ayun po, sa bahay nila, kahit sa lapag lang. Ito po, no, hindi po ako magician yan, na wala pong kalapati sa may ano yan. Wala pong kalapati yan sa may aking tuxedo, no. Pero mukha po akong hindi negosyante niyan, no. Mukha lang po tayong, 'di ba? Kung para lang tayong magikero niyan. So ito po mga teachers po no, napresentan din natin. Tapos ayan yung ginagawa po natin. Talaga pong continuous lang po. Sabi nga po, consistency is the key. Okay, consistent lang po yung pinaggagawa natin towards the business para makuha po natin yung result. So kung ikaw ngayon on and off ka, excited ka lang kapag meron kang ihihit, pero kapag alam mong imposible na, bigla ka nang tumitigil. Dapat po, hindi tayo nagbe-base lang kung ano yung situation meron tayo ngayon. Kaya po tinawag yan na pagsubok, malalagpasan po natin yan, yung mga challenges na yan, no? Kung ano man po yung dumadaan sa buhay natin, maganda man or pangit, even naman po wala tayo kay Armol White, it's normal po. Pero the only question is kung paano mo siya malalagpasan yung mga pagsubok na yan. Kasi I believe sa lahat ng pagsubok na yan, meron po mga miracles na mangyayari. Meron pong result and rewards po. Kumbaga, binibless po tayo ni Lord kung ano po yung ginagawa natin. Hindi man po natin kasama yung mentor natin all the time. Hindi man po nila nakikita kung ano ginagawa natin. Pero po, merong iisang Diyos na nakakakita po ng ginagawa natin. And siya po yung nagsha-shower ng blessings. Kaya po ang resulta, hindi po natin talaga madadaya. Kaya kailangan po mentors, kung gagawin mo rin naman bukas, bakit hindi mo gawin ngayon? Wag na po nating i-delay yung resultang dapat meron tayo ngayon. Okay, wag na po tayong magmaya na habit, magtsaka-tsaka. Kasi po ganun din po, no. Kumbaga kung meron kang pinakamalalim na deepest why, kailangan ngayon itodo mo na, ihataw mo na kung gusto mo nang magpahinga sa pagtatrabaho, 'di ba? Kung gusto mo nang makasama yung family mo, kailangan itodo mo na ngayon. Ito po yung isa sa pinaka nakikita kong mabilis na sagot, si I am worldwide po talaga. Kaya po minsan no, sa mga OFW, kumbaga totoo po itong nangyayari, no, minsan po yung anak natin lumalaki na lang po sa picture. Na-experience na po ba yun mga mentors? Yung anak natin lumalaki na lang sa picture, tinitingnan mo tapos sasabihin mo, may bigote na siya. 'Di ba? Nakikita mo sa picture na lang lumalaki tapos yung iniwan mong anak, dati isa lang siya, pero bakit ngayon tatlo na? 'Di ba? Nakakatuwa man pong isipin, pero totoo po talagang nangyayari. So, wag na po nating hayaan na dumating pa po sa buhay natin yun. Ito na po yung isang sagot, 'di ba, na kailangan lang po nating maintindihan, trabahuhin, 'di ba, para po makuha po natin yung gusto nating resulta. Ayan. And of course, because of the trainings, mga mentorings, pakikipag-associate, 'di ba, sa mga top mentors, sa mga BODs, kumbaga po yung dating mahiyain, walang alam, ngayon po naging makapal na po yung muka. Okay? Dito po kasi kakapal talaga yung mukha nyo. Kailangan mong maging makapal ang mukha in a nice way po, no? Yung mag-share ka po kahit sa hindi mo kakilala, although nakakaya sa una kasi talaga pong more on rejection yung ating negosyo, kapag hindi ka nare-reject, 'di ba, imposible po 'yon. Kailangan po, 'di ba, sagupain, harapin natin yung mga rejection na yan para po at least maging immune, maging kumbaga maging masanay tayo sa anumang mga rejection na dadaan sa ating buhay. Ito po, no, sa mga hindi natin kakilala, 3-pit rule po ang tawag diyan. Okay? So dapat po na-apply din po natin 'to, no. Maximize po natin lahat. OFW ka man, nasa Pilipinas ka man or kahit nasa ang lugar ka, kailangan share your product, share your business kasi po marami pa pong hindi nakakaalam. Okay?
So ito po yung ginagawa natin na which is dapat nagagawa nyo rin po ngayon. Ayan, at the same time, ito po, ito po yung bagong ginagawa namin mga mentors, no? Yung pagpasok po sa mga pharmacy. Naisipan ko po kasi, di ba po nagpa-flyers po kami sa mga tao. Why not this time, bakit hindi natin i-try? Kumbaga, bakit hindi ko i-try na magpasok sa mga pharmacy para at least yung products natin, basically kapag humanap ng gamot yung tao, sa pharmacy talaga pupunta. Okay, turuan ko lang po kayo mga mentors, no? Kasi nung umuwi po ako sa Manila, sabi sa akin ni Coach Mike, maganda yung ginagawa mo kasi wala pang nakakagawa niyan, ikaw pa lang. Pero darating yung time, marami ang gagawa niyan. Kasi yung negosyo natin, sooner or later, di ba, yung mga ways of earnings natin, kumbaga tatama rin ng mag-invite yung mga tao kasi sa okay na yung kanilang business. Kumbaga, ang pinaka long-term ways of earnings din natin dito is yung unilevel. Na which is, ang labanan dito, product sa products na lang. Kapag yung mga leaders mo, yung mga clients mo gumagamit ng products, unilevel pa lang po talaga buhay ka na. Sabi ni Coach Mike, di ba maganda yan kasi unang-una yung mga pharmacy na yan, business-minded na talaga yan. Kumbaga, hindi ka na mahihirapang mag-alok ng negosyo sa kanila kasi nga business-minded na sila. So, ang approach lang po dito mga mentors, pag nagpapasok po ako sa mga pharmacy, actually hindi lang po sa pharmacy, kahit saan pong mga establishment na pwedeng ma-display po yung products mo po, pwede naman. Pero ang pinaka naisip ko po, pharmacy po talaga para po at least talagang pupuntahan ng tao. So, pag pumapasok po ako sa pharmacy, ang sinasabi ko po, hello, nagko-consignment po ba kayo ng products? Pag sinabi kasi anong products. Pero kadalasan po ang sinasabi nila, hindi, meron na kaming Santi. More on rejection pa rin po mga mentors ha. More on rejection pa rin po. Pero hindi na po ako tinatabla nun eh. Kunwari, ganito po, no? Nagko-consignment po ba kayo ng products? Ang next na question yan, anong products? Tapos sabi ko, wait lang po, kukunin ko lang po sa sakyan. Kukunin ko na yung products, plus yung tarpaulin, ipapakita ko sa kanila, ito po yung products. Yung kay Miss Martoni Fernandez po, na Barley from I Am Worldwide, tapos po, ang sinasabi ko sa kanila, pwede po kami mag-display ng products yan. Pero ang tinatanong nila, meron ba kayong LTO? Meron ba kayong license to operate or CPR? Certification of Product Registration. Yun lang naman yung hahanapin nila. Ang target ko rito, mga independent pharmacy. Okay, pwede nyo pong i-apply yun. Tapos, ang sinasabi ko sa kanila, ito po, tita, kumbaga po, magdi-display lang po ako. Sa isang box po kasi niya, may 1,000 pesos po tayong 1,000 pesos po per box. Ang kita po dating dyan, 500 pesos. So yung 500 pesos na yun mga mentors, kumbaga malaking bagay na sa kanila yon. Kasi kung mapapansin nyo, yung sa mga pharmacy naman, yung mga tinitinda nilang gamot, barya-barya lang po yung kita, no? Pero sa atin po, 500 pesos, 50% kagad, no? So sabi ko po, may 500 pesos po tayong kita rito, tita, tag 250 po tayo. Okay? Pero mga mentors, it takes time. Okay, it takes time. Kumbaga po, sabihin na po natin dumaan yung 1 month, 2 months, 3 months na kumbaga limited or kukonti pa lang po yung mga bumibili sa kanila kasi hindi pa naman po talaga alam ng mga tao na nilalagay natin yung bar natin sa pang-pharmacy. Kaya po naglalagay tayo ng tarpaulin and then ang sinasabi ko po sa kanila, tita, pwede nyo po yung i-promote through your social media kung meron kayo Instagram or Facebook plus word of mouth sa mga kakilala nyo para po mas mabilis po yung product movement po natin. Okay? At the same time, sinasabi ko rin sa kanila na kita bawal po mag-underprice sa kailangan po 1,000 pesos per box kasi po kung hindi mati-terminate po ako. Pwede po tayo magbenta ng sachet. Pwede po tayo magbenta ng sachet 100 pesos per box. And then at the same time, pag meron pong bumili ng product sa inyo na paulit-ulit, pwede nyo pong opera ng package. Kasi po dito meron mga package to start para po magkaroon tayo ng 50% lifetime discount. So, binibigyan ko sila ng full information kung ano yung mga dapat gawin. Okay? Tapos, may nagtanong sa akin, di ba may mga packages dyan? Sabi ko, opo tita, ako po, ang kinuha ko, yung 198,800 pesos kasi po, may 50 boxes na free. Ang sagot sa akin ng pharmacy, maganda pala yan kasi may 50 boxes kagad na free. Hindi po nila kagad sinabi na malaki. Ang sinabi nila, maganda pala yan kasi may 50 boxes kagad na free. So sa mga pharmacy na malalagay natin, kapag nakita natin fast moving yung products, pwede nyo sabihin na, tita, imbes po na naghahati pa tayo sa 250, mas maganda po yung 500 pesos sa inyo na po. Mag-avail na lang po kayo ng package. So ayun yung mga bagsakan na ginagawa ko. Kasi yung 50 boxes, malaking bagay na sa kanila yan. So ika-count na nila yan as 50,000 pesos. So hindi nila imamatter yung J package. So ganun siya mga mentors, no? So kailangan, isa tayo sa mga mauna na magpunta sa pharmacy kasi darating yung time talagang
may mga gagawa na rin yan. Okay? So ito yung mga example. Amazing morning. We have another pharmacy or drugstore located here in Digos Highway. Ayan, ang MD90 Pharmacy. And will now be part of our drugstore resellers. Ayan, nagpa-picture na po ang inyong lingkod na si Mentor Ryan De Jesus. Ayan. Picture. Charang. Okay. And MD90 here in Bigas. Ayan, in front of Polytechnic. Ayan, halos magka-front lang din ng Polytechnic College of Bigas. Ayan, no? Ayan. Part na po siya ng ating pharmacy. Yay! So you may now check and buy our I Am Worldwide amazing products. Here, dito sa I Am Worldwide. Wala. Yan. I Am Worldwide and MD90. Yes. So ayan po yung mga nalagyan natin mentors. Actually, walo na po sila. Walo na po yung nalagyan natin. Dito po sa drugstore na to, 12 boxes na po yung kinukuha. Tapos yung ilang pharmacy po, hindi ko pa po natatanong kasi po may mga 3 box, 2 box kasi kakauwi lang din po namin galing Zamboanga. So i-take nyo na po yung opportunity na kumbaga po pwede naman po mag-consignment ng product sa mga pharmacy, pwede rin po yun sa mga establishment parlor, pwede din po sa mga massage, pwede rin po kung saan merong tao na pinupuntahan, kung saan merong nagpupunta ng mga tao. Ayan. And hindi ko natapusin. At the same time, ito po yung mga challenges. No? Ano po ba yung mga challenges na pinagdadaanan niyo ngayon? Kung titingnan nyo to, basic lang. Parang nagmumotor lang naman yung Mentor Ryan, di ba? Nasisiraan lang naman or something ganito, ganyan. Di ba? So ito po yung ginagawa namin dito sa Pilipinas na which is possible hindi nyo naman po nagagawa o hindi nyo na napagdadaanan. Kasi marami na pong mentors na tumutulong sa inyo, di ba? Especially sa mga OFW. So ganyan po tayo nag-start, no? Talaga nakamotor lang, mahihain po ako noong una, ayoko magmotor kasi negosyante nakamotor, di ba? Tapos pag nag-a-attend po ng trainings, ayan po, di ba, kahit nasa EDSA, bawal po magtatluhan, nagtatatluhan tayo para lang po maka-attend ng trainings. Okay? So ayan po yung mga challenges natin. Kung titingnan mo, parang basic lang, parang madali lang, pero hindi. Sinasagsag po namin yung init. Di ba, yung init, yung ulan, tapos madaling araw nang umuuwi. Okay? Kumbaga, kung i-compare nyo po sa ginagawa nyo ngayon, lahat provided na, gagawin mo na lang, kikinig ka na lang, may mentors na tutulong sa'yo. Kami po kasi before, wala eh. 2017 po ako nag-start, 7 years na po ako sa business. So, lahat po ng mga top mentors, lahat po ng mga top mentors ngayon, nag-umpisa pa lang din po na may kanya-kanyang ginagawa. Wala pa pong tutukan sa mga leaders kasi po, nag-uumpisa pa lang po sa I Am Worldwide. So, sobrang blessed at great, sobrang blessed nyo na po ngayon kasi po marami ng mga top mentors hindi lang po sa I Am Worldwide but even po sa buong Generals, buong team Diamond Eagles, natutulong po sa ating lahat. Okay? So ayan po siya. At the same time, ito, if andyan si Tita Janet, no, ito pong lugar namin po na to, sa Bulacan, Bulacan, hindi lang po isang box siya na, kasi po sa amin sobrang putik po talaga. Konti pa lang po itong putik na yan, pero po dun sa labas, sobrang napakaputik po. Binubuhat ko po yan, papasok yung mga product sa loob. Kumbaga kayo mentors kung ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, pwede nyo i-short video kasi pwede nyo gamitin testimony or journey. Kumbaga, ang tao ngayon hindi na maniniwala sa verbally explanation lang. Kailangan to see is to believe. Kailangan meron kang pinapakita. Diba? Kaya yung mga nangyayari sa inyo, mahirap, masarap, kung ano yung napagdadaanan nyo sa business. Short video nyo, mag-video kayo para at least ma-share nyo in the end of the day. Ayan. So, ito po mentors, no? Dito po ako nakatira more than 1 year. Okay po, ng pagbe-business. Ito pa po sila Mentor Hana, Mentor Raan.
yung ating mga mentors, wala pa po kaming mga resulta niyan. Pero ngayon po, 'di ba, si Mentor Han 9 million circle na, merong supercar na Corvette, Mentor Roan, Diamond na po. 'Di ba lahat po ito nagresulta na. Okay, pero diyan po kami nagsimula. Dito po talaga kami nakatira. Alam po ng mga top mentors yan, alam po ng mga leaders ko yan. Dito po ako nakatira for more than 1 year. Okay, so ano pong bahay meron kayo ngayon? Baka po may aircon, no? Baka po maganda yung bahay niyo, sobrang accessible, sobrang masarap humiga, masarap mag-network, masarap humataw. Ako po, dito po ako nagme-mentoring, dito po ako nagte-training, dito po ako maatin ng Zoom. Dito po may short video naman po ako rito, pa-watch ko po sa inyo. No? Sa mga hindi pa po nakakanood. Amazing morning to everyone. So, this is Mentor Ryan. So, gusto ko lang mag-share sa inyo before, hindi pala before, after. Tama, before. And before ko i-dispose tong aking munting tahanan, no? Yung aking naging munting silungan nang dumating yung aking kapatid. So, itong tent na to is more than 3 years ko nang kasama, no? 3 years And pala. dito ako nag-mentoring, dito ako nag-talks. And as of this moment, sira-sira na siya. Ayan guys, sira na dito. Putas na yung dito sa gilid. Ang dami niya ng tagpe. Ayan, ang dami niya ng tagpe. So, putas na siya rito. Ayan. So, naisipan ko na siyang palitan. Okay, eventually naisipan ko na siyang palitan. Kasi yun nga, umuulan na rin naman, di ba? And meron akong kasamang isang leaders natin from Caloocan. At least nakita niya and na-witness niya na dito pang natutulog si Mentor Ryan. Actually, more than 1 year na ako nandito, no? So, ayan, kung titingnan nyo guys, ito po yung aking higaan. Okay? And ito pa si Mentor dyan. Welcome sa Malaytaming Barong-Barong. Ayan guys, no? Malapit na magpaalam. Yes. Actually, ilang months na lang naman yung nabibilang para mag-stay ako dito kasi darating yung asawa ko and mag-for good na kami or lilipat kami ng tira sa may Taguig kasama si Mentor dyan. Okay. Coming soon. Yes, coming soon. So, ayan, guys, tingnan niyo po kung ano yung status ng buhay ni Mentor Ryan during na nag-network siya, di ba? Pero tomorrow, i-dispose ko na siya or tatanggalin ko na siya kasi sold out na siya. Grabe, 2017, kasama ko pa dito si Mentor Roan, Mentor Hannah, Mentor Lilibel na natutulog. Okay, dito sa tenta to nung nag-start kami mag-business or mag-network marketing kay Worldwide. So, sobrang, sobrang sulit na rin, diba? Kumbaga, ang dami ng pinagdaan ng bagyo. Grabe guys, ilang bagyo na dumaan pero still, nakatayo pa rin. Still, nakatayo pa rin kahit tagpi-tagpi na yung aking higaan. Okay? Napaka-memorable itong tent na to kay Yes. Mentor Ryan. Sobrang memorable. Even na lang kaming bahay or tulugan dito sa may bahay namin. And as of me kasi, ayun, binigay ko na siya sa kapatid ko yung kwarto ko. So talaga ako yung nag-sacrifice para may garito. Pero, that's okay lang naman. No? So, sabi nga, provided naman lahat ng ating mga ginugoals, diba? Yung hinihiling, pinag-pray. Basta i-workout mo lang siya and do the action, diba? So, ayun, paalam na sa'yo, Tent, no? Salamat sa mga memorable. Dinala sa beach, diba? Kasama yan sa beach, kasama sa mga hiking, kasama everywhere, okay? And, yeah. Bukas, bago na yung tent ko, papakita ko sa inyo bukas yung itatayo kong tent. Itong tent na to is good for mga 6 to 8 person. More than, mens. More than. Pero pag nagtulog patayo, nakaganon patayo na lang. Pero nabili ko kanina, mga 5 person or 4 person. Mga ganun lang. Pero okay na rin. So, yun lang guys, no? So, kita-kita tayo on top. Diba? Kumbaga, okay lang yan kung ikaw, diba, nararanasan mo yung mga problema, yung mga pagod, hirap, kuya, diba, yung wala kang pera, wala kang income, wala kang PRs, diba? Kumbaga, in short, yung talagang dumarating sa point na sobrang hirap, pagod to the quitting moment na gusto mo nang sumuka. Pero ito lang ang may advice ko sa'yo, no? Never quit. Okay? Kasi walang naging successful kahit sa ang aspeto ng buhay, sa relationship man yan, sa business man yan, sa pag-aaral man yan, sa lahat ng aspect of life. Kapag nag-quit ka, talo ka. So, same with network marketing.
Kailangan mo lang is magpatuloy at magtuloy-tuloy-tuloy para abutin yung pangarap mo. Okay, with that, okay, hindi ko na matatagalin kasi mamaya may talk pa ako 5 p.m. Yes. here in the Philippines. Ano or sa Canada? Around basta ganun, basta 5 a.m. dito. Canada ito talk ko mamaya. So yun lang guys, no? Thank you Lord and had an amazing morning to everyone. And this is Mentor Ryan. And I'm Mentor Danilo. And we are I Am Worldwide. Bye-bye! So ayan po mga mentors, no, diyan po tayo nag-start, 'di ba? Talagang laking hirap po, laking sobrang hirap po, no. So pero dahil po sa pagsisikap, 'di ba? Kumbaga nagawa po natin kahit papaano po na umangat, then talagang pinaghirapan at pinagsikapan po natin kung anong meron tayo ngayon. So sa mga nagsisimula diyan, sa mga nahihirapan diyan, 'di ba? Talagang kailangan lang po nating panghawakan kung ano yung nakita natin. Kailangan ibigay natin sa pamilya natin kung anong deserve nilang buhay. Kasi darating yung time kapag syempre, hindi naman po talaga lahat tayo is mag-i-stay rito sa Emerald White, pero mas maganda po habang nandito ka kay Emerald White, talagang seryosoy na po natin kasi po talagang maibibigay po natin sa pamilya natin, sa mga anak natin, yung buhay na deserve nila basta hindi ka mag-quit. Ayan. At the same time, ito po, yung latest lang po, yung business expansion po. Sobrang sarap pong mag-Emerald White kasi po dito ko po naranasan yung Luzon, halos lahat ng magagandang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, 'di ba? Yung sobrang napakadidilim, mga sigsag, mga delikadong lugar talaga pong nadaanan natin 'yan. Kasi po kumbaga malakas din po ang loob ko, talagang ginagawa ko po 'yon para rin po sa negosyo, para po sa team, sa mga leaders. So ito po, masarap siya na mahirap din po talaga kasi marami ka pong pagdadaanan. 'Di ba? Marami kang mga pagdadaan ng obstacle. Ito po sa kotse ko, 8 po kami siksikan, tapos marami tayong nakakausap. First time ko po makausap ng mga pure Muslim. First time ko rin po makapunta ng Zamboanga. Dito po more than, siguro po kulang-kulang 200 persons po yung mga nakausap namin dito po sa 9 days journey po namin sa Zamboanga City. So marami-rami rin po, sabihin na po natin 20 lang po mag-join dyan, okay na po. Okay? Ayan. Andito po sa ginawa po namin business expansion, mayroon din po kami mga dadaan ng mga hindi magaganda. Okay? So, eto po, no, nagpapasalamat din po pala ako kay Mentor Chang. Eto po, kailangan nyo pong maging kind, maging mabait, maging mabait, maging friendly. Kailangan po natin talagang maging okay sa tao. Kumbaga, maging makipagkapwa tao. Ito po si Mentor Chang, bago lang po ito, nakilala ko lang po yan sa groups. Nag-post lang po ako sa groups. Wala pa po kami 1 linggong magkakilala niyan actually. Okay? Pero po nung na-stranded kami sa Lanao del Sur, sabi ko sa kanya, Chang, okay lang ba makituloy kami? Hindi ko pa po nakikita yung yung nanay niya, yung tatay niya, yung bahay nila, pero hindi po siya nagdalawang isip po na patuloyin kami. Sabi niya, Kuya Ryan, okay lang ba kasi nahihiya ako, yung bahay namin ganito, bla bla bla. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay lang Chang, wag ka mag-alala, kami naman yung nag-abala sa iyo. Kahit makikituloy lang kami kasi sobrang sobrang delikado na sa daan. So ayun, kailangan maging nice lang tayo sa sa tao, no? Even hindi natin kakilala kasi sila rin yung mga tao makakatulong sa atin. Ayan. Tapos ito po mga mentors, no? Wait lang. Ito po muna. Of sharing hope, our amazing products and amazing amazing American product from Australia and amazing opportunity of I Am Worldwide. So we're here now in Tikit, ayan, South Cotabato. So basically nandito kami ngayon sa Bangsamoro, Batilawan, Barangay Hall. So dapat pauwi na kami kahapon pero dahil sa agent tayo ng Hope, 1 call away, kung saan may talk, punta ka agad. So tayo sa Barangay Hall. Ayan, and ito po.
So, Stranded tayo ngayon dito sa Lanao del Norte. Kasi nagkaroon ng landslide, napakadaming landslide. Dapat pauwi na kami papakagayan at actually maiiwasan namin dapat to. Kaso, yun nga, galing kami sa Buanga, may tumawag na leader, gusto magpatok. And business presentation dito sa parang Maguindanao, Cotabato, ayun. So, kami dito para makapunta. Ngayon, alas 4 pa kami ng hapon nandito. Yung iba alas 5 ng umaga. Pero may mga nakatawid na. Actually kanina, may natin yung mga big equipment kaso nahinto ulit. So, ayun, papunta kami dun sa unahan para Yuri sa Spider-Man. Tingnan namin ngayon. Diba yung kanina pa to. Sila na unang umusad. Hanggang ngayon, dyan pa rin sila. Hindi pa nakakatawid. Konting update lang din, grabe. Okay na sana kami pero as of now, hindi na kami pwede umiko pa para kagayan kasi abutin na kami ng dilim sa daan. Sabi ng delikado kaya diretso natin pa. Ayun, mga mentors, masarap mag-business expansion, kaso delikado lang din po talaga. Even po pag nagda-drive ako, dumarating po sa point na kahit inaantok ako, pinipilit ko po mag-drive, no? Pag nakita mong ganyan tulog yung kasama mo, ayan. Mahirap po na masarap mga mentors kasi masarap makatulong ka sa mga leaders mo. Ako nahiyak. Masarap po pero delikado po talaga kasi halos po lahat ng delikadong lugar po dito sa may papuntang Zamboanga. Sinasabi nila ba't dumaan kayo doon, ganito ganyan, dapat di kayo umabot ng gabi doon. So lakas lang din po ng loob ang pinanghawakan namin saka po yung pangako po namin na lifetime tulong talaga. Yun lang po yung may papangako namin sa inyo. So ito po ba nagagawa ng iba, no? So 'di ba? Kung hindi pa natin nagagawa yung mga bagay na sobrang nagsasacrifice tayo, 'di ba? Para sa business natin, para sa mga leaders natin, para sa team natin, possible medyo malayo pa po mga mentors, no? So, ito po yung mga pagdadaanan natin kung talagang seryoso ka sa business. Kung talagang gusto mong may marating. Okay? So, ayan. So, dito na po tayo, no? So, ayan. So patapos na rin po tayo mga mentors. Ito po, sa lahat ng pinakita ko mga mentors, ito po yung kailangan natin gawin. Actually, nagawa na po natin to, no? Decide to start. But, di ba, ano po yung ginagawa natin? Di ba, kumbaga, don't waste time po mga mentors, no? Kasi kung mapapansin po natin, marami pong nag-join kay Arm Worldwide. Tulad ko po, no? Ganito po, no? Gano'n ka nakatagal kay Arm Worldwide? Ako po, 7 years na po. Pero po, don't count yung mga times na hindi mo ginawa si Arm Worldwide. Parang kami po, no, July 23, 2017, kung tutuusin, 7 years na po kami. Pero kung ika-count nyo po yung time given, doon po sa time spent, sobrang magkaiba po. Time given yung moment na nag-join ka. Kaya napapansin mo, matagal ka na sa business kasi ang kinakount mo, yung time na nag-start ka kay I'm Worldwide. Pero kung bibilangin mo yung time spent mula nung nag-join ka up to now kay I'm Worldwide, ako po siguro sa 7 years, siguro mga 3 years ko pa lang po siya or 4 years pa lang po namin siya siniseryoso. Ibig sabihin, yung 3 years po na nag-join kami, medyo nasayang po iyon. Okay? Don't count yung kung kailan ka nag-join. Ang i-count mo yung time na nag-spend ka doon sa negosyong ginagawa mo.
Kaya napapansin mo bakit ang tagal mo na wala ka pang resulta. So isa lang po ang ibig kong sabihin, ngayon nag-start ka bago or matagal ka man, so mas maganda, 'di ba, gawin mo na ng tama yung business. Di baling mabagal basta tuloy-tuloy. Okay? Hindi po sapat na basihan dito sa negosyo natin na magaling ka lang. Okay, kasi sabi po, daig ng masipag ang magaling. Kailangan po talaga dito full dedication ka. Yung heart mo and mind mo kailangan naka-inline sa negosyong ginagawa mo. Kailangan mahaba ang pasensya mo. 'Di ba? Kailangan marunong ka makisama sa tao. Kailangan aralin mo business mo. Talagang kailangan fully equipped talaga tayo eh. It's kumbaga people business siya. So talaga magre-rely tayo sa mga tao. Kailangan kumbaga tayo maging servant leaders sa kanila. 'Di ba? Magbigay tayo ng magandang service sa kanila. At the same time, tayo yung mag-change ng attitude na meron sila. Kasi hindi lahat ng pumasok kay I'm Worldwide talagang negosyante na. 'Di ba? So iba't ibang attitude, iba't ibang character. Sabi nga dito, in life you will take chances. Some will be good, some will be bad. You'll never know until you try. Okay? So dito kay I'm Worldwide, aside sa na-try natin, kailangan pag nasimulan mo, tapusin natin. Kasi yung end result ng negosyo natin, pare-parehas po tayong mararating. Kung ano yung platform, yung pattern na ginagawa namin at ginagawa natin, kapag tinapos po natin yung laban, ang end result po nito, being successful. Doon po tayo ma-excite. Kailangan yun yung magpa-encourage sa'yo. 'Di ba? Sabi nga po, wag na po natin tingnan yung ibang tao, tingnan na lang po natin yung recent, yung present situation natin. Masaya na ba tayo sa buhay na meron tayo ngayon? Kasi ang malaking income, possible makuha natin pag maganda profession mo. 'Di ba? Pag mataas ang position mo, malaking income 'yon. Pero, 'di ba? Kaya worldwide, pwede mo makuha yung malaking income plus yung time and financial freedom. Yung kasi yung hindi makukuha sa labas eh. 'Di ba? Income itself, yung mataas po pwede, pero yung time freedom, hindi po natin makukuha. The more na mas mataas ang position mo, mas malaki ang sahod mo, mas malaki yung demand of time mo. Dapat doon po na, kumbaga, na-realize na natin, no? So kaya move by, the more na mas mataas yung position mo, nalilesen na lang yung ginagawa mo. Kasi marami ka ng mga taong gumagawa rin ng ginagawa mo. Marami ka ng mga tao na alam na rin yung alam mo. Okay? Kaya mas masarap po, 'di ba? Seryosohin na natin kahit mabagal, kahit associate package ka, or kahit anumang struggle sa pinagdadaanan mo ngayon, wag mong hintuan 'yan. Kumbaga overcome mo lang. Overcome lang natin. Lahat po tayo may problema, iba't ibang klaseng problema. May mabigat, may maliit, pero po hindi po dapat 'yan yung magpapahinto sa atin. Tingnan po natin kung bakit po tayo nagsimula. Yun po yung kailangan nating tingnan and then look forward kung ano yung magiging end result. Okay? So learn the business as fast as we can, as fast as you can. So accelerate your success, mastering the business and warp speed. So ito, sabi nga, hindi baling mabagal, basta tuloy-tuloy, pero mas maganda po kung mabilis. Tapos tuloy-tuloy. Mas mabilis ang learning, mas mabilis ang application, mas mabilis ang result. Okay? So walang shortcut to success pero merong mas mabilis na daan, easiest route. Walang shortcut kasi lahat ng pinagdaanan namin possible pagdaanan mo eh. Lalong-lalo na kung hindi ka naging yes mentor attitude. Mapagdaanan mo yung pinagdaanan namin pero mami-minimize mo, hindi mo na lahat madadaanan, malilesen na. Okay? So kapag sumunod ka sa mentor mo, yung mga mas madaling daan, yun na lang po yung tinuturo. Okay? So kailangan pag-aralan po natin, alam naman po natin yung mga basic information, products, compensation, company, yan po dapat yung inaaral natin ng paulit-ulit. Kung sa pag-aaral, 'di ba? Ilang years po tayo nag-aaral? 21 years, 16 years po ng pag-aaral, no? O may more than 16 years pa po. Hindi po tayo nagreklamo, lahat po ng pera diyan papalabas. Dito po sa I Am Worldwide, hindi ka man kumita at first, pero sigurado ka, in the end of the day, along the way, along the process, kikita at kikita ka. Okay, kung ilang taon tayo nag-aral po sa business, i-compare lang po natin sa negosyo, it takes 5 years. Sabihin na po natin 10 years na seryosohin mo to, 'di ba? Pero makukuha mo time and financial freedom. Kumbaga, i-set aside na po natin yung mga excuses, yung mga maya na habit, yung pagiging acne, lahat po ng hindi makakatulong sa business. Kumbaga, direct to the point na po tayo. Sa mga bago na hindi pa naiintindihan yung business, ito po yung mga dapat natin gawin. Kailangan hindi ka maging acne. Kailangan lagi kang sumusunod sa mentor mo. Sumusunod tayo. Isasama ko na po yung sarili ko. Okay? Yung pagiging acne, maya na habit, yung pwede mo namang gawin ngayon, pero pinagpapabukas mo pa, pinagpapamamaya-maya mo pa, maximize po natin yung business natin. Kasi kung hindi mo kukunin na mas maaga yung result na gusto mo, possible maunahan ka talaga ng iba. Wala naman pong paunahan rito, pero as long as mas mabilis ka, mas maganda. Kasi susunod po yung team mo. 'Di ba? Kapag nagka-result ka, sasabihin mo lang sa mga leaders mo, ituturo mo lang kung ano yung mga pinagagawa mo, kung ano yung mga process, 'di ba, na dapat nilang gawin. Okay?
Ayan, change your mindset. Mindset is everything. Okay, transforming mindset for a brighter tomorrow. So, paano po ba natin tinitingnan yung mga bagay-bagay, yung mga challenges, problems, or struggles po ba? Tinitingnan po ba natin siya as a negative or as a positive na pwede magpalakas po sa atin? Kadalasan or most of the time, di ba, kapag hindi ka baon sa negosyo, kapag hindi mo paulit-ulit narinig to, kumbaga sa mga konti at maliliit na challenges pa lang, problems pa lang yan, kumbaga nababurnout na kagad tayo. Okay? Kung ano daw po yung naiisip natin, 'di ba? Kumbaga po, yaan po yung nagiging resulta natin. Kailangan most of the time positive na po yung isipin natin. Normal na tao lang tayo nagkakaroon ng negative thoughts. Pero mas maganda po kung ito-twist po kagad natin yung into positivity. Bakit ka na-Indian, 'di ba? Bakit ka na-Indian? Bakit hindi bumili? Bakit hindi nag-join? Kumbaga magko-conclude ka ano ba yung mga bagay na nangyari, bakit hindi mo nakuha yung result na gusto mo na yon. In that way, 'di ba, kapag na solusyon na may problema na yun, kumbaga mas better person ka na, mas better person na tayo, mas gagaling tayo. Sa mga problems and challenges na yan, diyan po tayo gumagaling kasi po nasusolusyonan po natin siya. As a network marketer, kumbaga problem solver po tayo. Okay? Solution maker po tayo, ang mga network marketer. Ayan. And then at the same time, change your attitude. Kumbaga attitude, ito po yung sa character, yung sa loobin mo, yung pagkatao mo. Diba, kailangan mabuti kang tao, hindi ka mapanglamang, kailangan yung interest mo, yung intention mo sa pagtulong sa mga tao, kailangan pureness, purity, diba, yung totoo. Kasi mararamdaman yan ng kliyente mo, mararamdaman yan ng leaders mo. Tutulungan mo lang ba yung leaders mo dahil merong maibibigay sa'yo, or kahit wala yung leaders mo, kahit mahina, slow learner yung leaders mo, kahit wala siya, tutulungan mo siya hanggang sa tumaas siya kagaya mo. Mararamdaman po natin yan kasi most of the time, 'di ba, hindi lang po sa team, sa buong networking company, kapag hindi po magaling at hindi po kumbaga potential yung leader, kumbaga siniset aside mo na, pinapabayaan mo na. Pero yun po kasi yung maganda, no, yung hindi magaling tapos papagalingin mo, tsatsagain mo, hahabaan mo, pasensya mo. May mga leaders po kasi dito, pasaway, ang hirap sabihan, kahit paulit-ulit mo nang sabihan, inuulit-ulit pa rin ginagawa. Kumbaga doon po, sukatan ng pasensya. Kung nakaka-encounter po kayo ng ganyan sa leaders nyo, sa mga client nyo, patience is a virtue po talaga. Sinusukat lang po yung character natin, yung pagkatao po natin. Okay? Kumbaga, sa network marketing, dito po sa industry na to talagang yung personal growth, personal development, yung ating mababago rito, yung hahasain sa atin dito. So kung medyo naiinis ka pa sa mga leaders mo na pasaway, sa mga clients mo na nagpa-promise na hindi naman tinutuloy, di ba? Kapag tinatamaan ka pa ng inis, di ba? Medyo ano pa yan, malayo-layo pa yan. Normal tamaan ng inis, tawagan mo na lang, 'di ba? I-change mo na lang. I-change mo yung mindset mo kasi walang makakakontrol ng mindset natin ng sarili natin kundi tayo lang din. Hindi natin kailangan mag-rely doon sa nangyayari sa atin. Okay? Ayan, associate with the right person. 'Di ba? Sabi dito, elevate your circle, surround yourself with the power of positivity and potential. So, tayo po, 'di ba, as network marketer, kailangan po ina-associate po natin yung sarili natin. Unang-una, doon po sa makakapag-positive po, 'di ba? Sa mind natin, yung makakatulong po sa negosyo natin. Wag po nating i-associate yung sarili natin sa mga negativities ng mga tao. Wag po nating sakyan, sabayan at paniwalaan yung mga tao na yan. Okay, kasi most of, 'di ba, na mga naniniwala sa mga negativities na yan, yan po yung mga kadalasan na hindi nagiging successful sa business. Wag tayong papadala sa mga negativities, okay? Ang gawin natin dito, i-associate mo. Ikaw yung mismong connect, mamiso ka. Ito yung nawawala eh. Kailangan mong mamiso. Kung meron kang gustong malaman at meron kang mentor na kilala na magaling doon, message mo lang, hello Mens, amazing morning, pwede po ba akong mamiso paano po kayo nakakapagpa-pay-in, paano po kayo nakakabenta, paano po mag-close blah blah blah. PM po natin. Wala pong madamot sa Emerald Wide, especially po sa team po natin, no. PM lang po natin para po at least meron tayong malaman. I-associate mo, kailangan nating mamiso. Kasi possible yung alam nila hindi pa natin alam. Okay? Huwag nating i-isolate sa team po natin, especially huwag po nating i-isolate yung sarili natin sa mentors natin unang-una kasi yan yung unang taong pinagkatiwalaan mo para mag-join ka. Pag sinabing mentors mo, yung direct upline mo, huwag mong i-isolate yung sarili mo, hindi mo siya kalaban, hindi tayo magkakalaban dito, magkakakampi tayong lahat dito. Okay, kung nararamdaman mo na parang binabaliwala ka or something, hindi ka belong sa team, pwede mong i-message yung mentor mo, Mens,
or something kapag merong nasabi yung mentor mo na masakit, mens, parang medyo nasaktan na po ako sa sinabi nyo, okay lang po ba sa susunod, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Kumbaga, open communication po tayo mentors dito. Wala pong lihiman, wala pong siraan, kasi po hindi magiging maganda po yung takbo ng negosyo natin at negosyo mo kapag meron pong mga ganon. Okay? Huwag po nating i-isolate. Okay, i-associate natin kasi po wala naman pong may COVID dito, no? So huwag kang mag-isolate, no? Mahirap pong gawin ang negosyo na nag-iisa. No man is an island po talaga. Okay? So mas masarap pong gawin ang negosyo, mas mabilis kung lahat po tayo tulong-tulong at nagkakaisa. Okay? Ayan, believe that it is finished. Ayan, sa negosyong pinasukan mo, unang-una, products pa lang. Kumbaga, no question about that. Kung kino-question mo pa sa sarili mo kung magiging successful ka ba rito, possible hindi mo pa nakikita yung end result dahil hindi mo pa ginagawa yung best mo. Okay, kung malabo pa sa'yo at hindi pa klarado kung ano magiging end result mo sa negosyo na to, ibig sabihin, hindi mo pa ganun kamahal yung negosyo. Hindi mo pa binibigay yung buong ikaw. Okay? So tandaan po natin, 'di ba? Lahat po tayo magagaling. Okay? Pero binibigay po natin at binubuhos po natin yung galing natin minsan or kadalasan sa hindi tamang opportunity. Nagawa na po natin magsilbi po sa ibang tao. Why not this time? Gawin po natin yung best natin, 'di ba? Tanggalin natin mga excuses natin, bilisan po natin kasi sarili po nating negosyo 'to. Kailangan tapos na po ito sa isip natin na magiging successful po tayo. Lahat ng pinakitang resulta ng mga top mentors natin, yun din po yung makukuha natin. Wala pong makakalusot doon. Basta't gawin lang po natin kung ano yung ginagawa nila. Sigurado po ang resulta sa mga taong sigurado po, 'di ba, na ginagawa po ng tama yung negosyo. Believing in oneself is the first step to making it reality. Hindi ka man paniwalaan ng mundo, ng relatives, ng loved ones, 'di ba, ng surroundings mo, pero ikaw mismo o tayo mismo naniniwala sa sarili natin. Iwanan man tayo ng lahat, sabi ko nga, 'di ba? Pero may isang Diyos na hindi tayo iiwanan at sasamahan tayo sa lahat ng laban. Ganun po siya mga mentors na maniwala ka lang unang-una kay Papa God, pangalawa sa sarili mo, then it will follow na. Gawin mo yung best mo, 'di ba? Wag mong tingnan, kumbaga wag tayong mainip sa resulta natin. Kasi sigurado ang resulta kapag hindi ka huminto. 5 years, dire-diretso, kahit mabagal, kahit anong package meron ka, pero tuloy-tuloy ka, 'di ba? Hindi mo i-matter kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Result will automatically, 'di ba, achieve. Okay? So, ayun po, no, kung gusto mo kumita ng milyon, dapat yung knowledge at hataw mo pang milyon. Ayun, kaya po pala hindi pa lahat milyonaryo, no, sa 64 participants, no. Sabi rito, kung gusto mong kumita ng milyon, dapat yung knowledge at hataw mo pang milyon din. Ayan, yes, mentor question, di ba? Pang milyon na po ba yung hataw at knowledge natin? Kaya ka na bang iharap sa mga government official, sa mga doktor, sa mga matataas na tao? Pag medyo natatakot ka pa, kumbaga hindi ka pa totally confident, for sure, malamang sa malamang, malayo pa yan. Okay? So ngayon pa lang po, wag na nating i-delay yung resulta. Kumbaga, gawin na po natin yung power of now. Do it right now. The best time is now. Okay? So ayan po mga mentors, I hope na kahit papano po, 'di ba? Kahit kwento lang, marami po kayo natutunan na dapat i-apply po natin ng sabay-sabay. So, ayan po. Thank you so much, Mentor Edward, sa pag-invite po sa akin at sa 64 participants po and of course, kay Ate Caroline po. Maraming salamat and this is Mentor Ryan and I am worldwide. Ayan. Thank you very much po, Mentor Ryan. Grabe. Parang sumakit yung ulo ko sa lahat ng journey nyo kasi hindi po namin pinagdaanan yan. So we are so blessed. We are so blessed na parang sabi ko nga, spoon feeding na pala kami. Kasi sa amin na lahat. Kumbaga, we just need to chew it, to work on it. We all have this trainings every day. We all yung mga speakers that imparting their knowledge. We all these paraphernalias to do, just to work on it. We already have all these tools to do it, to do the business. So, nung nakita ko yung journey nyo, naggagawa sana ako ng questions eh. Pero habang nakikita ko yung journey nyo, Mentor Ryan, grabe yung sabi ko, wow, oh my God ako kasi ang nasabi ko lang kanina at sasabihin ko po sa inyo, God bless you po, Mentor Ryan, kasi
ang ang lakas ng loob, ang tapang, yung suungin yung mga delikadong lugar, yung nakahanda kayo sa mga yung pwedeng mangyari, bagyuhin man, ulanin man, I mean, handon kayo, wala kayong inurungan. So, ang ang galing ng journey nyo, tsaka you are willing to do more. Wala kayong hindi pa urong. You are willing to do more just to achieve kung ano man yung gusto nyong marating, Mentor Ryan. And that's one na pinakamagandang na-impart niyo po sa amin ngayong gabi. Thank you very much po, Mentor Ryan. So bago po yan, pwede po kayo may mag-ask ng questions, but picture po muna tayo. Sino po? Mentor Ed, sino pong pwedeng mag-picture? Nandyan po ba si Mentor Wilma? Pasalo lang po kay Mentor Wilma. Miss Wilma, pasalo po ng pa-picture kasi nasa cellphone lang din po ako eh. Ay, nasa labas siya. Sino po ba ang nandito na nagda-drive din po kasi ako. Amazing morning po. Sino po ang may laptop or... Elvira, wala po ba si Mentor Elvira? Baka nandiyan po si Mentor Elvira. Sige po, ako na lang. Ako na lang po. Thank you, Mentor Ryan. Salamat po. Open cam po. Sige po. Selfie po muna ako. Thank you. At hello Tita Janet. Hello po sa lahat. Tita Brenda, Tita Mentor Maripet, Tita Chato. Sa lahat po. Amazing morning. Sige po. Picture po tayo. 1, 2, 3. Smile po ako. Okay po. Gallery po. Po, meron tayong tech dito na yung asawa ko. May taga-pindot. Si Ate Caroline. Ayan. Thank you, Mentor Sheila. Welcome po. Ayan, ads pa. So, kayo muna dalawa. Isa pa po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smile. Gallery po. Ayan. Open po cam. 1, 2, 3. Smile. Next po. 1, 2, 3. Smile. Thank you so much. Thank you so much po. Yan, thank you po, Mentor Sheila, May, and thank you again, Mentor Ryan. Speechless po ako kasi talagang overwhelming yung narinig ko na journey. Very committed po kayo talaga. Kaya po nung na-OTS ako ngayong gabi, tinawagan ako ng aking mentor, Angel Mentor Normalin na mag-host. Ay, yes, mentor ka agad kasi matagal ko na pong hinihintay na makatabi kayo sa picture. So, thank you for the opportunity po. So, ayan po, mag-a-ask lang po ako ng question, mag-a-ask po kami ng question. So, ang ating first question po, kung pwede, ay manggagaling po sa ating Father Mentor, Edward Lastacan. Ayan, amazing morning po, no? Mentor Ryan, maraming salamat sa every time po na pagpapa-unlock po sa invitation ko po sa inyo. Actually, talagang paborito ko po kayong speaker. Talagang grabe naman po kasi
kumbaga sa isang kung titingin po tayo sa mga taong nagdaan talaga sa sacrifice, nagdaan talaga sa maraming pagsubok. Isa ka po doon sa epitome na kung saan talagang masasabing nangyari sa iyo. So ngayon, ang pinakatanong ko lang po and probably advice na rin po sa mga bago, ima-mindset nila pagdating po sa talagang pag dumadating yung mga obstacle, rejection is a simple thing na lang po sa atin eh. Pero yung kapag dumating yung mga problema sa buhay natin, especially sa negosyo natin, ano po yung nagiging mindset ninyo para i-continue yung paggawa ni IM? Kasi alam ko po na sold out na talaga yung sa company, sa product and compensation plan ni IM worldwide. Pero syempre po, minsan pag dumating sa problema, dumadating doon sa nag-iisip ka na rin, tama pa ba itong ginagawa ko? So yun po yung yun po yung hinihingi ko pong advice para din po sa mga bago at luma. Maraming salamat po, Mentor Ryan. Ayan po. Thank you so much, Kuya Edward. So, sa atin po ditong 60 participants, talaga pong meron po tayong iba't ibang pagsubok at problemang daraanin sa buhay. Pero ako po kasi, based po sa aking sariling experience, halos lahat po siguro ng problema out or in the business. Kasi po, ang magiging problema natin dito, hindi lang po into business. Kasi meron pang family problems, diba? Merong financial problem, merong work problem. Marami po. Tapos dadagdagan pa ng business na nag-handle ka ng tao. So talagang mabigat po talaga siya. Pero po kasi ako ang pinanghawakan ko is yung tawag dito, yung hirap ng buhay namin na syempre ang pinaka main reason lang po natin at first sa mga hindi po kumbaga sa hindi naman problema, pero ako po kasi ang pinaka problema ko rito is yung kahirapan talaga, na which is naranasan ko po talaga na yung mahirap na buhay. Normally naman po naririnig natin to, pero gusto ko po kasi hanggat bata pa ako, hanggat nandiyan pa yung nanay ko, kasi po ang tatay ko wala na. Ako po yung naging breadwinner ng family ko. Ako po yung tumbayong tatay at nanay at nagpaaral po sa mga kapatid ko at tumulong sa buong pamilya ko. Kumbaga, ayoko na pong madaanan nila or mangyari pa sa kanila yung buhay na meron ako before. Kasi sobrang napakahirap po talaga. So every time po na pagdadaanan ko kung ano mang problema ay dumating sa buhay ko, iniisip ko na problema lang yon, pagsubok lang yon na which is kaya ko siyang lampasan. Gusto ko po kasing mabigay yung buhay na deserve sa nanay ko. Unang-unang nanay ko kasi sa mga kwento ko naman po sa journey ko, nawala na po lahat ng naniniwala sa akin, nanay ko na lang. And even asawa ko, hindi na po ako pinapaniwalaan. Nawala na pong lahat ng naniniwala sa akin, nanay ko na lang po sa kasi Papa God. So gusto ko po kasi talagang maiparana sa nanay ko yung buhay na deserve niya. Gusto ko pa po siyang maipasyal sa iba't ibang lugar, mabigay yung mga wants niya. And even po yung family ko, yung mga pamangkin ko. And at the same time, syempre po, kasama na rin po yung mga leaders. Ang dami na po kasi. 'Di ba? Sobrang dami na rin po. Kumbaga, minsan nagiging lakas ka rin ng grupo mo eh. Nagiging lakas ka rin ng grupo mo na which is ramdam din po nila kung nangihina ka or nawawala ka. So basically po talagang malalim na po yung hugot ko rito sa business. Kung kayo po ang nagiging hugot nyo pa lang is yung personal problem nyo pa lang when it comes sa finances, walang benta, walang BRs, 'di ba? Pasaway yung isang grupo or something like that. So maliit pa po siya. So possible kapag dumaan pa po sa inyo malaking problema na darating sa atin sa negosyo, baka po pag hindi malalim yung foundation nyo, 'di ba, yung pangunawa nyo at pagmamahal sa negosyo, baka po talagang ma-wash out kayo. So kaya po ginagawa yung mga ganitong trainings and mentorings kasi po ito po yung advanced experience na mga possible na mangyayari sa atin na hindi mo pa din naman din pinagdadaanan, 'di ba? Binibigay na kagad yung solusyon. Katulad po tinanong ni Kuya Edward, ano yung naging hugot ko, bakit nagstay pa rin ako? Possible darating din po yung point na dadaan kayo sa mga pagsubok na 'to eh. Gaano ba kalalim yung pangunawa mo at pagmamahal mo sa negosyo at the same time, gaano mo ba kamahal yung pamilya mo? Kasi lahat naman po tayo nagtatrabaho para sa pamilya, para ma-provide natin yung mga needs and wants nila. So darating din po yung time, mawawala na po tayo ng trabaho. So si Iron Worldwide, ito po yung nakita kong sagot. Hindi lang po sa pamilya ko, kundi po sa pamilya ng mga nagtiwala sa akin. So yun po, no, babad lang po tayo sa trainings, kinig po tayo sa mga nagsasalita, yung mga experience po nila,
Kumbaga, yan po yung mga pagdadaanan natin. Kapag dumating po sa buhay natin yan, at least alam natin, ito yung sinabi ni Mentor Ryan, ito yung sinabi ng speaker. So, kailangan lang pala ito yung gawin ko. So, hindi na po tayo mawawash out, hindi na po tayo magkukwit. Kasi po, alam natin na normal lang pong daraan sa ating buhay. Okay? So, maganda po talaga na lagi kang babad sa negosyo, kinig ka sa mentor mo, magkaroon ka rin ng self-initiative to learn. Kailangan ikaw mismo, kumbaga, ilagay mo yung sarili mo sa negosyo na negosyo mo to. Ano yung kayang baguhin at ibigay sa iyo ng negosyo? Masarap po kasing tumulong, pero mahirap tumulong kung wala kang pantulong. Di ba? So si I'm Worldwide po yung sagot para sa akin. Okay? Kaya ako po ginagawa to para po sa nanay ko, sa asawa ko, at sa buong pamilya ko, at sa mga leaders ko po. So ikaw, anong hugot mo? Baka mamaya subukin ka ni Papagad. Tapos hindi ka naman malalim, mawash out ka kagad. Di ba? So kailangan po talaga maintindihan natin. So ayun po Kuya Edward. Yun, salamat po na Mentor Ryan, pero may dagdag lang po ako. Actually po si Mentor Ryan po kasi is isa po talaga yan sa kung iisipin po, isa po yan doon sa nag-save sa akin dito sa negosyo. Kasi po noong siguro po mga unang taon, talagang sabi ko para sa akin pa ba itong negosyo? Para sa akin pa ba itong I am worldwide? Naghanap lang po ako ng nag-connect lang po ako. Kasi mag-isolate sana ako, pero sabi ko, narinig ko naman na kung sabi ng mga mentors, kapag ikaw ay when you're down, go up. So, naghanap po ako ng makakausap. And nagkataon po si Mentor Ryan po yung isa sa palagi ko nakakausap kasi si Mentor Ryan talagang very hands-on sa team eh. So, nung time na yon, tinawagan ko si Mentor Ryan. Sabi ko, Mentor Ryan, parang hindi ko na po yata talaga kaya. Alam niyo, dalawang sentence lang po yung binitawan niya. Sabi niya, Kuya, tuloy mo lang, malay mo. So kung hindi po ako nag-connect sa higher mentor or meaning sa taas, kasi kung nag-connect po ako sa baba, for example, sa downline ko din, nag-connect ako, sinabi ko, parang hindi ko na yata kaya. Oo nga, mens, hindi na natin kaya. Sige, quit na tayo. Wala, pare-pareho kaming bagsak, pero buti na lang nakikinig ako sa mga mentors na kung ano yung itinuturo. Kaya Mentor Ryan, maraming salamat. Kundi dahil sa iyo, wala po ako sa grupo na ganito kalaki. Welcome po Kuya Edward. Maraming salamat po ulit. Yan. Balik po sa iyo, Mentor Carol. Thank you very much. Yan, thank you very much po, Mentor Edward. Truly naman po, totoo na talaga namang it's a blessing na ibinigay din sa atin si Mentor Ryan. So, may question po ako, kung pwede pa po, Mentor Ryan. So, sa pakikinig ko po sa journey nyo, naghahanap ako kung ano yung pwede kong itanong. But anyway, ang itatanong ko po sana kasi nung una sabi nyo, hindi lang basta nakapagbigay ka ng 4, hindi lang basta nakapagbigay ka ng 5, okay na. Hindi ganon. Yung proseso ang dapat na inaalam natin. So, along listening to your journey, nakita ko yung overwhelming yung journey nyo, yung hirap, yung proseso. So, ang question ko na lang po, meron pa ba, in 7 years in I Am Worldwide, meron pa ba kayong hindi naranasan na mahirap, na proseso? Kasi, parang along your journey, parang puro mahirap eh. But you keep on doing what is best. You keep on moving forward. You keep on doing yung kahit na mahirap na yan, kahit sumalo ka man ng bala, parang ganun yung journey. Kasi ang grabe yung commitment niyo po eh.
So, yun lang po. Yun lang po ang question ko. Is there any more hardships na pinagdaanan nyo na pwede nyong ma-impart sa amin para dun sa mga katulad ko, bago-bago lang din na para wag yung mag-quit and to move forward and just to continue reaching our goals. Thank you very much po. Ayun, thank you po Ate Caroline. So, hindi ko pa po alam kung anong ibibigay sa akin ni Lord na products, pero naka-ready po ako. Hindi ko pa po alam, pero mahirap yung pinagdaanan, pero hindi ko pa po alam kung ano pa po yung pinakamahirap na ibibigay sa akin ni Lord para makuha ko po yung pinakamalaking resulta. Pero po, naka-ready po ako. So, kaya po ito yung preparation. Hello, Tita Jan. And ito pong single step na ginagawa natin towards the result, ito po yung preparation, yung pakikinig, 'di ba, yung pag-aaral, yung even hindi mo kasama yung mentor mo, nag-aaral ka, 'di ba? So, yung mga bagay na po na it adds on, 'di ba, sa ating pong knowledge, information, self-confident para po pag dumating yung malaki kasi po kaakibat ng malaking resulta ang malaking responsibilities at malaking challenges. So if siguro po hindi pa po bigay ang lahat kasi wala pa po tayo dun sa pinakamalaking resulta. Pero po doon po towards sa mga result na nakuha po namin, for sure po yung mga kaakibat na mga challenges po na binibigay ni Papa God. So if may ibibigay pa po si Papa God na sobrang napakahirap, so we're ready po kami. Ready po ako. So kailangan mag-ready din po tayo, 'di ba? And i-mind po natin yung mga bagay na nangyayari sa atin, especially yung mga negativities na magpapatatag po sa atin sooner or later po towards po doon sa pinaka-end point or end result ng negosyo natin. So wag po natin siyang tingnan as hindrances or something, ako lang ba yung pinaparusahan ni Lord? Diba? So lahat po tayo is may mga kaakibat. Diba? So na mga problems and challenges. So be prepared. Pero kung titingnan po natin, lahat po tayo is naka-encounter na ng pinakamahirap na problema sa buhay natin. Pero come to think of it, lahat po yan nalagpasan natin. Lahat po tayo simula nung bata hanggang ngayon, nakaranas po tayo ng pinakamahirap na problema na dumating sa buhay natin. Pero nalampasan po natin. So possible po, kung ano man po idaraan sa buhay natin, di ba, malalampasan din po natin yan. Trust Him, di ba? And of course, maniwala ka sa sarili mo plus sa team mo. So ayun po, Ate Caroline, hopefully nasagot ko po. Thank you very much po. Nasagot po. Kaya po, advice lang din po sa mga mentors. Hindi po tayo magkukwit. Wala pong magkukwit kasi wala pa po tayo dun sa pinagdaanan ni Mentor Ryan. So, dun sa, kung natatandaan nyo po, medyo guilty po ako dito kahapon po sa journey ni Mentor Lynn dun sa kanyang pag-i-speak kahapon. Ako po yung, aamin po ako sa inyo, ako po yung example ni Mentor Normally na 3 beses na gusto mag-quit. But ngayon, sa far na. So, I'm already looking forward na madaanan yung journey, yung madaanan yung process, mahirap man siya, gaano man siya kahirap abutin, I'm also willing to do it. Kasi nakaya ni Mentor Ryan, I am next. Thank you very much po. So, meron pa po bang... Yes po. Ayan po ang aking angel mentor, Mentor Normalyn. Mentor Ryan, may question pa. Sige po. Ayan. Bago po ang lahat, thank you so much po, idol talaga. Yung natabihan mo lang na IBP na. Sana kaya kong gawin yun. One day magagawa ko yan, Vince. Pinagpaplanuhan ko na kung paano ko siya gagawin. Anyway, ang question ko, simple lang. Alam naman na natin kung ano yung end result na gusto nating makuha dito sa I Am Worldwide, which is time and financial freedom. Ano pa yung pwede mong maibigay sa amin na mas matinding reason para hindi kami huminto na gawin ang I Am Worldwide aside from the time and financial freedom? Hirap ng tanong. Thank you po. Hirapan ko rin po ang sagot. Ano po, short lang din yung tanong ko. Be an agent of hope sa mga taong hopeless. Aside sa time and financial freedom, maging way and daan po tayo sa mga taong hopeless na sa kanilang buhay na maabot yung kanilang mga pangarap. Hopeless na nagubaling sa kanilang mga sakit. Be an agent of hope. Ayun po. Grabe, ang simple lang pero ang lalim.
Thank you po, Mens. Welcome po. Ayan, thank you very much po. Meron pa po bang gustong mag-ask ng question kay Mentor Ryan? So, ito na po yung pagkakataon natin. May oras pa siguro si Mentor Ryan. So, is there... okay po, Mentor Belinda. Bago ang lahat, nagpapasalamat din ako kay Mentor Ryan. Napakagrabe ng pinagdaanan sa Zamboanga lang. Pag sinabing Mindanao, nakakatakot na eh. Parang pumunta ka pa dun sa lugar na yon. So, at tapos, ang nakaka-encourage kay Mentor Ryan, I know na his heart is really to help people. Napaka-encouraging nun. Pero yung 3-feet rule, yung hindi mo kakilala, para i-approach mo, Mentor Ryan, paano yung ginagawa yan? Kasi parang ang hirap gawin kung makakilala nga ko nga, hindi ko pa nga minsan, inaano ko pa, yung tinitimbla ko pa, paano ko ano. Lalo na hindi kakilala. So, Mentor Ryan, paano yung ginagawa? Ate Belinda, if negosyo po ang pag-uusapan, kailangan po talaga be knowledgeable. Kasi mahirap po talaga mag-approach at mag-offer, mag-share, 3-feet rule man yan or offline or online man yan kung wala ka pong alam sa business. So, kailangan po knowledgeable ka kasi unang-una, the reason why kung bakit mababa yung self-confidence natin, it's because, di ba, hindi po tayo fully knowledgeable talaga sa ginagawa nating negosyo. At the same time, ako po kasi mahal ko yung ginagawa ko. Alam ko po kung ano yung gusto kong mangyari. Alam ko po kung ano yung gusto kong gawin doon sa mga nakakausap ko po. Hindi po pagkaperahan, bagkus po, tulungan po sila. Ito po, generals, kabuuan ng generals. Ako po kasi kahit po wala po talaga, unang-una, wala naman po talagang pera yung majority po ng mga nag-join kay Arm Worldwide. Diba? Maswerte na lang po tayo kapag may mga OFW, kapag meron pa mga negosyante na talagang gustong gumamit at mag-try ng business. So most of na mga kinakausap namin, especially po, yan po yung mga taong sinasabi kong hopeless, mga kabataan, mga tambay, mga something na wala talaga sa buhay, na which is kami po yung nagiging eye-opener. Kung hindi po ako knowledgeable at hindi ko alam, hindi ko gusto yung ginagawa ko at hindi malinis yung intention ko, yung mga wala pong pera na hindi ko i-mind yan. Yung mga kabataan na yan, yung mga wala pang maitutulong. Pero po kasi, gusto ko po silang matulungan eh. So, naging equip po ako sa ino-offer ko, products, business, and at the same time, kapag tinatap ko po kasi sila, alam ko po na tutulungan ko sila. So, with the help of mga titas ng Canada, with the help of mga OFW, nabibigyan po natin ng pag-asa yung mga tao na gusto pong mabago yung buhay nila, makatulong sa family nila. So ang pinaka bottom line po rito, Ate Belinda, dapat po alam mo kung ano yung ino-offer mo. Okay? Yung pagtulong when it comes po sa products, opportunity, kasi po even bata, matanda, may ngipin o wala, pwede nating operahan. Kaso pag wala kang kaalam-alam at hindi malalim po yung understanding mo sa business at products mo, ang hirap po mag-offer. Kasi kung ano yung sasabihin mo sa kanila, may balik pong tanong yan eh. Wala akong puhunan, para sa ambayang barley, blah blah blah. So doon pa lang po medyo hindi na magtutuloy-tuloy yung conversation nyo. Kaya nga po ang sinasabi, di ba, very important po sa negosyo natin ang babagsak pa rin po talaga sa trainings eh. Ako po hindi tataas yung self-confidence ko kung hindi ako kahit pa paano knowledgeable po sa products and business natin at hindi po malinis yung intention ko sa pagtulong sa iba. Pero po ang pinanggalingan po talaga ng pagiging self-confidence ko, because bumabad po ako sa mga trainings and mentorings. Nag-aaral po ako kahit wala pong nakatingin mga mentor. Alam ko po yung gusto ko mangyari at yung intention ko sa pagtulong. Kumbaga halo-halo na po siya eh. So wag po kayong mahiya. Ako po kasi sinasabi ko sa mga leaders ko eh, wag kang matatakot kung hindi ka naman mamamatay sa ino-offer mo. Wag kang mahiya. Ano kung i-reject ka? Next lang, next. Talagang ganun. 'Di ba? Ang katuwaan nga po, 'di ba, hindi lahat ng pumasok sa Jollibee kumain. Yung iba po umihi lang, 'di ba? Nagpalamig lang. So ibig sabihin, hindi po lahat ng tao ko-opera natin mag-yes sa'yo. It doesn't mean na hindi siya nag-yes sa'yo, ayaw niya ng business, ayaw niya ng products. It may be, wala siyang sapat na pangkapital, hindi pa niya nakikita yung sarili niya na gagawin yung business, pero matinding tanim na po yun. Okay? Offer lang po ng offer. Kung gaano karami yung tinanim mo, hindi man ganun karami yung anihin mo, pero possible may aanihin ka. Kasi numbers game. Ano naman kung hindi mag-quit, okay lang. Next. Billions people around the world. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mong maging masipag para maging magaling. Malay mo, yung nakuha mo, mas magaling sa'yo, okay yun.
Hindi mo kailangan ng maraming connection. Malay mo, makuha mo maraming connection. So umaba na po yung explanation, no? Pero yun nga po, kailangan knowledgeable ka. Mahal mo yung ginagawa mo at alam mo kung ano yung intention mo doon sa ino-offer mo. So ganun po, Ate Belinda. Maraming salamat, Mentor Ryan. Napakabuti talaga ng heart ninyo. Napaka-encouraging. Thank you po. Thank you po. Ayan, thank you very much po, Mentor Belinda. Meron pa po bang mag-a-ask ng questions? Kung wala na po, pwede na po ba tayong mag-closing prayer, Mentor Belinda? Sige po, let's bow our heads and let's pray. Our Heavenly Father, we would like to thank you for this opportunity na naman, Panginoon, para matuto kami sa journey ni Mentor Ryan. And what an encouragement po, because his heart is really to help people. Talagang gagawin niya whatever it takes. So thank you, Father, for an encouraging journey ni Mentor Ryan. And I pray, Lord, that you will continue to bless him and Mentor Sheila sa kanilang ginagawa because they really deserve the blessings that is coming from you. And lahat po kami na nakapakinig ng journey niya ngayon, we are so blessed and we overwhelmingly blessed. I pray na you will help us, Lord, do the business and put action in whatever we are doing. I pray na sa mga naging example po ni Mentor Ryan ay hindi po kami mahiya sa pag-share ng business, but first and foremost, we will need to be equipped muna, Panginoon, bago po namin gawin ng tama ang negosyo na binigay ninyo sa amin. Maraming salamat pong muli, Lord, sa pagkakataon na ito, and we just lift up everything into your hands, and moving forward, Lord, ay maging successful po kaming lahat sa negosyo na ito na binigay ninyo sa amin. Thank you for the example of Mentor Ryan and Mentor Sheila. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much po. May certificate po si Mentor Ryan na kay Mentor Normelin. Okay po. Ako na lang po mag-share. Baka, yan na pala. Miss Carol. Ayan po. Mentor Ryan, a token of appreciation po, certificate of appreciation, proudly presented to Ryan De Jesus for imparting his valuable insights, inspiration, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers, given this day, 12th day of July 2024, from founders of Team Diamond Eagles, Edward Lastacan, and Team Dreamers, Elsa Roles. Thank you very much po, Mentor Ryan, and we are so blessed to have you always. So wag po kayo magsasawa na maging bahagi ng aming training anytime po na we needed you. Thank you very much po, Mentor Ryan. Thank you so much po, mga mentors. God bless everyone. Keep safe po always. Thank you, Mentor Ryan. Thank you po, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Mentor Sheila. Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Thank you, Mentor Edward. Thank you po. God bless po. Thank you, mga Edward. mentors. Mentor Ryan. Thank you, sila. Thank you. Thank you, Mentor Caroline. Thank you po. Thank you, everyone. God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po ang lahat.